Magandang araw mga bata! Ako si Binibining Ruby Bilandero at ako ang makakasama ninyo sa araw na ito. Manalangin na tayo para tayo ay gabayan ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Naway gabayan niyo po ang aming guro para maituro nila ng maayos ang lesyon ngayon at sana gabayan mo din po kami para mas madali naming maintindihan ang mga leksyon. Amen. Uulitin ko, magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Kumain na ba kayo? Mabuti, ako ay nagagalak na makita kayo. Batid ko na walang lumiban sa ating klase ngayong araw. At ngayon, ipapakita ko sa inyo ang ating mga alituntunin upang ito ay inyong sundin. Ito ang ating mga alituntunin ngayong araw. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, tayo muna ay magbabalik-aral upang malaman ko kung natutunan niyo na ba talaga ang ating nakaraang aralin. Bago tayo dumako sa ating panibagong aralin, tayo muna ay magbabalik-aral upang malaman ko kung natutunan niyo na ba talaga ang ating nakaraang aralin. Babasahin ko muna ang panuto. Itaas ang masayang emoji kung ang pangusap ay nagpapakita ng katatagan ng loob. At malungkot na emoji naman kung hindi. Naintindihan niyo ba? Babasahin ko muna isa-isa ang mga pangungusap. Una, magbabakuna ka laban sa epidemya o sakit. Pangalawa, makipag-away sa mag-aaral. Pangatlo, sinasaway mo ang mga maling ginagawa ng iba. Pang-apat, sasabihin mo sa inyong guro ang mga maling ginagawa ng iyong kaibigan na si Bert. Pang-lima, pagtatawanan mo ang mga maling ginagawa ng iba. Ngayon, tingnan natin kung ano ang inyong mga sagot. Ano ang sagot ninyo sa unang pangungusap? Tama! Ito ay nagpapakita ng katatagan ng loob. Sa pangalawang pangungusap, tama! Ito ay hindi nagpapakita ng katatagan ng loob. Sa katlong pangungusap, tama! Ito ay nagpapakita ng katatagan ng loob. Sa pang-apat na pangungusap, tama! Ito ay nagpapakita ng katatagan ng loob. At sa pang-lima, tama! Ito ay hindi nagpapakita ng katatagan ng loob. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat natutunan niyo na talaga ang ating nakaraang aralin. At ngayon, may panibago naman tayong gawain. Handa na ba kayo? Ayos! Ako ay handa na itong ibahagi sa inyo. May papakita akong larawan sa inyo. At ang nais ko lang ay pag-aralan ninyo ang larawan. At pagkatapos ninyong pag-aralan ito, sa loob ng 1 minuto, may katanungan ako sa inyo. Naintindihan niyo ba? Mahusay! Pagmasdang mabuti ang dalawang larawan. Natapos na bang pag-aralan ang mga ipinakita kong larawan? Magaling! Ngayon, handa na ba kayo sa aking mga katanungan? Magaling dahil kayo ay handa na. Ngayon, babasahin ko na ang mga katanungan. Unang katanungan. Tungkol saan ang larawang ipinapakita? Tama! Ito ay patungkol sa pangangalaga ng sariling kalusugan. Pangalawang katanungan. Sa iyong opinyon, alin sa dalawang larawan ang nagpapakita ng may mabuting kalagayan ng isang bata at bakit? Tama! Sa unang larawan dahil ang mga bata ay nagpapakita ng may malusog at masiglang pangangatawan. Pangatlong katanungan, ano ang dapat gawin upang magkaroon ng malusog at masiglang katawan? Tama! Dapat kumain ng mga masustansyang pagkain tulad na lamang ng gulay, prutas, at pag-ehersisyo din araw-araw. Pang-apat na katanungan, bakit kailangan kumain ng masustansyang pagkain? Tama! Upang magkaroon ng malusog at masiglang pangangatawan. Ngayon, bigyan nyo ng
Nice clap ang bawat isa. N-I-C-E, N-I-C-E, nice, 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 nice. Ngayon may babasahin akong tula para sa inyo. Ang tulang ito ay pinamagatang Ang Batang Malusog ni Rosalia B. Valencia. Handa na ba kayo makinig? Magaling! Dapat talagang makinig kayo dahil pagkatapos kong basahin ang tula, ay may 4 akong katanungan para sa inyo. Nakuha niyo ba? Ang Batang Malusog na isinulat ni Rosalia B. Valencia. Ang batang malusog ay batang masaya, katawan malakas at laging masigla. Isipan at katawan ay kapwa malusog. Sa pagtulong sa iba, siya ay handog. Malinis ang katawan sa pananimit man o paligid. Mabuting pagkain, nutrisyong hindi mapadali. Gatas sariwa, itlog ng manok, gulay at bungang kahoy ang siyang nagpapalusog sa batang tunay na buo. Ang batang malusog ay yaman ng bayan, dangal ng mag-anak at lugod ng magulang. Handa na ba kayo sa aking mga katanungan? Magaling dahil ako ay handa na ring magtanong sa inyo. Unang katanungan, ano-ano ang mga pagkain binanggit sa sakno na nakakatulong sa kalusugan ng bata? Tama! Pagkain ng gatas sa sariwa, itlog ng manok, gulay, at bungang kahoy o prutas. Pangalawang katanungan, ayon sa tula, paano dapat mapanatiling malinis ang katawan? Tama! Dapat may malinis na pananamit at kapaligiran. Pangatlong katanungan, kung ikaw ay isang batang gustong maging malusog, paano mo isasabuhay ang mga mungkahi sa tula? Tama! Dapat kumain ng mga masustansyang pagkain tulad ng gatas, itlog, gulay, at prutas. At dapat ding panatilihin ang malinis na katawan at kapaligiran. Pang-4 na tanong, ano ang maaaring mangyari sa isang bata kung hindi siya sumusunod sa mga payo tungkol sa kalusugan? Tama! Maaaring siya ay magkasakit dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili sapagkat nasagot niyo ang aking mga katanungan. Yay! Ano nga ba ang aralin natin ngayong araw? May idea ba kayo? Tama! Ang aralin natin ngayong araw ay patungkol sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan. Ngunit bago tayo dumako sa ating diskusyon ngayong araw, ipapakita ko muna sa inyo ang ating layunin at sabay-sabay natin itong basahin. Layunin na ipapaliwanag ang kahalagahan ng mga wastong kilos at gawi sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan. Pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan. Ang pangangalaga sa kalusugan at kaligtasan ay mahalaga sa araw-araw. Kabilang dito ang pagpapanatiling malinis ng katawan sa pamamagitan ng pagligo, pagsusuklay at pagsisipilyo. Mahalaga rin ang pagkain ng masustansyang pagkain, paghuhugas ng kamay at pagsusuot ng face mask. Para sa kaligtasan, dapat tumawid sa tamang tawiran, magsuot ng helmet at panatilihing malinis ang kapaligiran. Ang mga simpleng gawain na ito ay nakakatulong upang mapanatili ang malusog at ligtas na pamumuhay. Ipapakita ko sa inyo ang mga halimbawa sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan. Ito ang mga halimbawa sa pangangalaga ng sariling kalusugan. At ito naman ang mga halimbawa sa pangangalaga ng sariling kaligtasan. Bakit nga
ka ba mahalaga ang pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan? Mahalaga ang pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan dahil ito ang susi sa mas maayos, masigla at produktibong pamumuhay. Sa pagiging malusog at ligtas, naiiwasan ang sakit, aksidente, at iba pang panganib na maaaring makaapekto sa ating pang-araw-araw na gawain at kinabukasan. Naintindihan niyo na ba ang aralin natin ngayong araw? Magaling dahil naintindihan niyo na. Magbigay na kayo ng isang halimbawa sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan? Tama! Ang pagsusuklay at pagsuot ng helmet ay isang halimbawa sa pangangalaga ng sariling kalusugan at kaligtasan. Masaya ako dahil natutunan niyo na ang ating aralin ngayong araw. Handa na ba kayo sa ating pangkatang gawain? Magaling dahil handa na kayo. Ngayon, ipapangkat ko kayo sa 3 pangkat. Ngunit bago dyan, babasahin ko muna ang mga pamantayan at rubric sa pangkatang gawain. Pamantayan sa pangkatang gawain. Una, makinig na mabuti sa bawat panuto. Pangalawa, magtulungan sa bawat gawain. Pangatlo, igalang ang opinyon ng bawat isa. Pang-apat, sikapin na matapos ang gawain sa itinakdang oras. Rubrics para sa pangkatang gawain. Mga batayan, nilalaman, presentasyon, kooperasyon, at taktang oras. Mga puntos, 5 puntos, 3 puntos, at 1 puntos. 5 puntos ang pinakamataas na puntos at 1 puntos ang pinakamababa na puntos. Unang pangkat, kayo ay magsasadula. Panuto, gumawa ng maikling dula na nagpapakita ng tamang kilos upang mapanatili ang kaligtasan sa araw-araw. Ikalawang pangkat, ang gagawin nyo ay magpapakita ng nakagawiang ehersisyo. Panuto, magpakita ng isang simpleng ehersisyo na maaaring gawin araw-araw upang mapanatiling malusog ang katawan. Ikatlong pangkat, kayo ay gumawa ng poster. Panuto, gumawa ng isang poster na nagpapakita ng mga tamang gawain para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Naintindihan niyo ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para maghanda. Tapos na ba kayo? Magaling dahil tapos na kayo. Ang unang pangkat ay nakakuha ng 18 puntos. Ang ikalawang pangkat nakakuha ng 18 puntos. At ang ikatlong pangkat ay nakakuha ng 20 puntos. Palakpakan ninyo naman ang iyong mga sarili. Nasiyahan ba kayo sa ginawang gawain natin ngayong araw? Mabuti dahil kayo ay nasiyahan. Ako rin ay nasiyahan sa inyong partisipasyon. May mga 6 akong larawan na nandito. At ngayon, alin sa mga larawan na ito ang nagpapakita ng may pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan? Tama! Ang unang larawan, ikatlong larawan, at panglimang larawan. Ano nga pala ang ginawa ng unang larawan? Tama! Nagsusuklay. Ang ikatlong panlarawan, nagsusuot ng helmet. Ang panglimang larawan, tama, kumain ng masustansyang pagkain. Ang galing nyo talaga. May 2 akong sitwasyon dito. At ang panuto, bilang isang taong nangangalaga sa kanyang sariling kalusugan at kaligtasan,
Ano ang gagawin mo sa mga sumusunod na sitwasyon? Ito ang unang sitwasyon. Mayroon kang kaibigan na mahilig mag-inom at maninigarilyo. Anong magandang payo na maibibigay mo upang ingatan ang kanyang kalusugan? Tama! Pagsabihan siya na bawasan ang pag-inom at paninigarilyo dahil masama ito sa kalusugan at maaaring magdulot ng malubhang sakit. Pangalawang sitwasyon. Ipinagbabawal sa inyong lugar ang jaywalking. Nakita mo ang inyong kaklase na hindi tumatawid sa pedestrian lane. Ano ang inyong gagawin? Tama! Pagsabihan ang kaklase na tumawid sa pedestrian lane para makaiwas sa aksidente at hindi lumabag sa batas. Napakagaling niyo talaga, mga bata! At ngayon, may mga katanungan na naman si Binibini para sa inyo. Unang katanungan, ano-ano ang mga halimbawa ng pangangalaga sa sariling kaligtasan at kalusugan? Tama! Magsuklay, maligo, magsisipilyo, kumain ng masustansyang pagkain, magsuot ng helmet, tumawid sa pedestrian lane, at maglinis ng kapaligiran. Ikalawang katanungan. Bakit kinakailangan nating pangalagaan ang ating sariling kalusugan at kaligtasan? Tama! Kinakailangang pangalagaan ang ating kalusugan at kaligtasan upang makaiwas sa sakit, makapamuhay ng maayos, at maging produktibo sa araw-araw. Ikatlong katanungan. Ano ang posibleng mangyari kung hindi natin pahalagahan ang ating sariling kalusugan at kaligtasan? Tama! Maaaring magkasakit, makaaksidente, at humina ang kakayahang magtrabaho o mag-aral. Batid ko na naintindihan niyo na ang ating aralin ngayong araw. At dahil dyan, naghanda si Binibini ng maikling pagsusulit. Ang panuto ay lagyan ng thumbs up kung ang pangungusap ay nagpapakita ng pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan. Thumbs down naman kung hindi. Naintindihan niyo ba? Ngayon, babasahin ko ang mga pangungusap. Una, lagi akong naghuhugas ng kamay bago kumain. Pangalawa, nagpapakapusog ako sa junk foods araw-araw. Pangatlo, palagi akong naglalaro ng online games. Pang-apat, nagsusuot ako ng helmet tuwing nagbibisiklita. Panglima, nagsisipilyo ako ng ngipin 3 beses sa isang araw. Tapos na ba kayong magsagot? Ngayon, iwawasto na natin. Sa unang pangungusap, ito ay thumbs up dahil ito ay nagpapakita ng pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan. Sa pangalawa naman ay thumbs down. Sa pangatlo naman ay thumbs down. Sa pang-apat, thumbs up. At sa panglima ay thumbs up. Sino ang nakakuha sa inyo ng perpektong marka? Mahusay dahil nakakuha kayo lahat ng perpektong marka. Palakpakan niyo naman ang inyong mga sarili. At ngayon, may inihanda akong takdang aralin para gawin ninyo sa inyong bahay. At isumiti ito bukas. Ang panuto ay gumupit ng mga larawan sa magazine o newspaper ng mga kilos na nagpapakita ng pangangalaga sa sariling kalusugan at kaligtasan. Isulat ito sa inyong kwaderno. Tandaan, ito ay isusumiti bukas. At doon nagtatapos ang ating leksyon ngayong araw. Maraming salamat sa inyong pakikinig at partisipasyon. Muli, ako si Binibining Ruby Bilandero. Paalam!